Marami ang napapatanong ngayon kung what's next na nga ba kay kapamilya star Catherine Bernardo ngayong officially wasak na ang Katniel bilang tambalan sa real at real life. Sabi nga ng mga usap-usapan sa social media kung sino man daw ang magiging bagong jowa ng ex-boyfriend ni Daniel Padilla, abay parang big shoes to fill dahil sa taas ng standard at sabi nga nila, Catherine Bernardo yan. Napatunayan na ni Catherine Bernardo na kaya na niyang umalis sa anino ng love team nila ni Daniel Padilla matapos ang tagumpay ng pelikulang Hello Love Goodbye na may hawak ng corona bilang highest grossing Filipino movie of all time na tambalan nila ni Kapuso star Alden Richard. At dahil technically ay single na nga si Catherine ay puwag na ang Katniel, marami tuloy ang humihirit na fans ng dalawa na baka pwede na ulit gawin ang sequel ng pelikula. Baka pwede na raw ituloy ang pag-iibigan ni na Joy Marie Fabregas at Ethan Del Rosario sa Hello Love Goodbye Part 2. Sabi ng mga netizens, since wala namang napabalitang karelasyon si Alden, baka raw sila talaga ang nakatadhana sa isa't isa. Lalo pat nauna nang nabuwag ang tambalan nila ni Men Mendoza na Aldab, pero ang nakaiba nga lang, hindi naging magjowa in real life sina Alden at Men. Ngayon nga ay Mrs. Arjo at Taydi na si Mingay. Samantala umiwas si Asia's multimedia star Alden Richard na magbigay ng pahayag sa hiwalayan ni kapamilya star Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Sa latest episode ng Christopher Minute nitong Martes, pinuri ni showbiz columnist Christopher Min si Alden. Matapos kasing kinumpirma ni na Daniel Padilla at Catherine Bernardo ang kanilang hiwalayan, may ilang netizen na siniship ang huli kay Alden. Matatandaang nagkatrabaho sina Alden at Catherine noong 2019 sa pelikulang Hello Love Goodbye, itinuturing na highest grossing movie sa kasaysayan ng pelikulang Pilipino matapos kumita ng 880.6 million sa takilya. Alden Richards, naku, iwas na iwas pong magkomento tungkol sa paghiwalay ni na Daniel Padilla at Catherine Bernardo. Dito mo naman makikita talaga kung anong klase ng ugali meron ang isang personalidad. Napakaganda naman ang ginagawang ito ni Alden Richards. Sa halip na magsalita at magkomento, binibigyan niya ng espasyo sina Catherine at Daniel, di ba? Pinahalagahan niya ang kanyang mga kasamahan at ang mga publiko. Respeto ang kanyang ibinato, ang ibinalik sa mga tanong na wag na po tating anuhin yan, bigyan natin sila ng space para po, para hindi ako mabash, iwas tayo sa mga ganyan. Dinash siya kahapon dahil sa pag-guest niya dun sa Showtime. Pero kung babalikan niyo po ang mga unang sinabi ni Alden sa kasagsagan ng pag-alis ng Tito Vic and Joey sa GMA7, meron po siyang sinabi na kung magpo-promote, kung promo ang pag-uusapan, maaari po siyang mag-guest sa ibang noontime shows. Pero kung magko-co-host or sasama bilang isa sa team mo ng programa, hindi niya gagawin. Nag-promote lang naman siya kahapon, kaya bakit kailangan i-bash? Diba? Of course, ang promote niya, ang kanilang pelikula ni Sharon Cuneta para sa Metro Manila Film Festival, ang Family of Two. Ayan. Ayan. Naku, ini-endorso po namin ang pelikulang ito mula sa Cinico Productions. Kabang-abang po ito. Parang yung lang naman to, kasing simple lang ng When I Met You in Tokyo, di ba? At ang Gomburza, di ba? Yan ang mga ating talagang i-endorso dahil kapaki-pakinabang na panoorin. At saka, tama lang itong ginagawa ni Alden. Ayaw niyang mabash, unang-una. Pangalawa, nire-respeto niya yung kalagayan ngayon ni Daniel at saka ni Catherine. Pinakatama po yan na desisyon ng isang tao. Kung ayaw mo talagang madawit ka at ikay pagbintangan ng kung ano-anong sausawero, pabibo at kung ano-ano pa, yan ang pinakatamang gagawin. At dyan mo makikita kung paano pinalaki ang isang personalidad. Diyan mo nagkakakita ng breeding pagdating sa ganyan. Diba? At saka hindi niya nabastos ang reporter, na itawid niya ng maayos ang mga nagtanong, hindi na open. Mismo, oo. Kahit kailan naman, si Alden kahit kailan hindi marunong mang-offend, talaga mabuti siya. Sabi ni Tita Nene Olanday, napaka-marespetong tao ni Alden Richards.
ayaw niya makisausaw sa Katniel issue. Tama po kayo dyan, Tita Nene. Talaga, dyan mo makikita na may breeding talaga ang Papa Alden. Napaka-gentleman, napaka-mapuso at makatao talaga. Family of two and kay Ate B ang watch ko. Sabi ni Ayun. Boy Karagay, kahit magkano pa ang price ng tickets nila. Ay, talaga Ay. ito, laban kung laban, di ba? Ah, Ate Teng, sana sina Catherine at Alden ang magkatuluyan. Sobrang bagay na bagay sila. Alam ko to, Tita Julie Paras, ang pinagbabasihan mo kasi, sila naman kasi ang may hawak po ng titulo sa may pinakamalaking kinita na pelikula sa lokal na aliwan. Sa totoo lang, di ba? correct. Yan. At eto, si Juris, merong ano yan, meron siyang sinabi talaga. Oo. Ganda to. Tama yan, Alden. Huwag nang mag-comment para hindi na ma-misinterpret pa ng iba. Sa mga ganitong sitwasyon talaga nagkakaalaman kung sino ang matino at napalaki ng maayos ng kanyang mga magulang. Di Ayun. gaya ng iba dyan na pakialamera na, sawsawera at ang kasera pa, char. Oh, alam mo naman si Juris, di ba? Talagang very open siya sa kanyang saloobin. Nay, unang-unang panonoorin sa December 25 ng mga mananahi ng Quackers Garments ay ang Family of Two. Pangalawa, ang When I Met You in Tokyo. Lalo na si Liza Carillo at Jenny Lasconia na fan ni Ate B at ni Ate Xiawi. Sabi ni Wow. Ede Lecada. Ayan, ako talagang nagbibigayan na sila ng kanilang mga ano talaga. Oo. At syempre, hindi natin patatalo syempre ang ating Gombursa din, ano. Ang Oo. ganda-ganda raw ng Gombursa. Kikilabutan ka sa panonood. Ay nako, direct Pepe joke no. Nako, sana, di ba? Oo, ayan. Abang-abang Totoo ko yan. sa 25 talaga. At least 10 silang maglalaban-laban. Sana wala namang pairalin na kapag hindi kumikita, tatanggalan ng sinihan, Ay, naku, kayo na naman ang aabangan natin kung sino naman yung ilang araw lang sa sinihan at malalaman natin yung dinagdag sa iba, yung tinanggal. Totoo yan. Oo, totoo yan. Ay, mga mananahi po ng Quackers Garments, lahat ngayon nakatutok na po kayo. Maraming salamat po sa inyo. At yung panahon yung napakahalaga sa pananahi, inilalaan nyo pa po sa amin. Ang mga daliri lang po, pakiingatan at baka mamaya, alam nyo na, mag-yakuza na kayo. Di ba? Naputulan na pala. Tita Nene, nako, Sharon Alden din siya, Gombursa, at saka When I Met You in Tokyo. Salamat po. Nako, kaya pala si Tita Nene, talagang pinaayos niyang mabuti yung kanyang mga mata. At Ay, ngayon ay maayos na. May pinaghahandaan pala siyang laban. ganda Diba? yan. Ito naman yon, totoo yan. Hi, Nay, sabi ni Nay, napilitan po pala akong manood ng Showtime kahapon nang dahil kay Tisoy. Mula ito kay Mayang, si Lara May Abrigo. Binantayan ko po ang guesting, baka aswangin ng tikbalang. Paliliguan ko po ng alcohol si Tisoy pag uwi sa bahay. Sabi ko, etos lang, sabi niya. Ay, hindi mangyayari yun. Takot sa tikbalang si Alden. Ayun na. Tsaka nidagdag ko lang, nung nag-guest si Alden, ang daming nag-comment na bagay sila ni Kim Chu. Biluin mo Ay, yun. ganon. Naku, Oo. paano yan? Baka maka-triangle pa si ni Paolo Avellino. Teka muna, may item tayo mamaya tungkol dyan. Yes. I-reserva natin ang ating komento. Oo. Okay, eto na, nakakaloka talaga. Nay, sabi ni Alden, network war daw. So, dapat mag-guest na sila sa CFM. Oo, sabi kasi ni Alden dun sa press con ng Family of Two, mahinto na raw sana yung labanan ng mga networks, di ba? Kasi nga, di ba, ang dami-daming bawal. Hindi ka pwede dito, hindi ka pwede dito, hindi ka pwede ganyan, hindi pwedeng ganito. Sana nga, harinawa, di ba? Total, Correct. wala ng prangkisa ang ABS-CBN. Di ba? Sana nga, para naman makapag-guest na kayo sa gusto ninyo.